Pag-usapan natin ngayon, ito ang pinakamainit at pinaka-latest na pinag-uusapan ng taong bayan sa ating bansa. Ito nga ay may kinalaman sa pagkakatanggal itong si General Torre, kung saan marami ang natuwa at marami rin ang nalungkot. Ang ibang mga pro-Duterte, sinasabi nilang deserve ni Torre ang matanggal sa pwesto. At ang iba nga rito ay inakusahan pa siyang karma ang nangyaring ito. Ano nga ba ang totoong nangyari kung bakit natanggal si General Torre sa kanyang posisyon? Sa latest na balita nga ng Inquirer.net, sabi nga rito, Torre natanggal bilang hepe ng PNP matapos suwayin ang utos ng NAPOLCOM. Sa nakaraang balita nga ng Manila, Philippines, isang matinding knockout punch ang dumating na hindi inaasahan di umano ni General Torre III. Si Torre na dating hinangaan dahil sa pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at televangelist Apollo Kibuloy at kamakailan lang ay naging laman ng balita matapos manalo sa laban sa boxing laban sa anak ng isang Duterte. Ito nga ay tinanggal ni Pangulong Marcos nitong nakaraang Martes bilang hepe ng Philippine National Police or PNP. Ang general na si Torre na unang graduate ng Philippine National Police Academy na naging hepe ng PNP ay tinanggal umano dahil sa pag-abuso o sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Nagtagal lamang ito ng 85 araw sa pwesto. Ito nga ay sinasabing isa sa pinakamaikling termino sa listahan ng 31 naging hepe ng PNP. Si Torre ay 55 taong gulang, ay itinalaga ng Pangulo noong Hunyo 2 at nakatakda sanang magretiro sa darating na Marso 2027. Ang desisyon nga natanggalin si Torre bilang hepe ng PNP ay dumating sa pamamagitan ng isang liham noong nakaraang Lunes. At ito nga ay kinumpirma lang ng Malacanang kinabukasan ng Martes. Sa liham noong August 25 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinaalam kay Torre na siya ay tinanggalan ng pwesto agad-agad ang bisa. Pagkatapos, naglabas si Bersamin ng memorandum na nagre-rekomenda kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., miyembro ng PMA Class 1992, para pumalit kay Torre. Sabi ni Interior Secretary John V. Cremulya, maayos na ipinaalam kay Torre ang desisyon ng Pangulo. Kwento niya, 5 beses pa siyang tumawag kay Torre noong Lunes ng gabi pero hindi raw ito sumagot. Hanggang sa oras ng balita, wala pang pahayag si Torre tungkol sa naging desisyon ng Pangulo. Sa isang press conference nga nitong nakarang Martes sa Camp Crame, sinabi ni Interior Secretary John V. Cremulya na si Pangulong Marcos ay gumawa ng isang mahirap pero kailangang desisyon para tanggalin si Torre sa kanyang tungkulin. Ayon kay Cremulya, naniniwala ang Pangulo na dapat palaging gumalaw ang national security system ng bansa ayon sa batas. Hindi raw ito madaling desisyon, pero ginawa ito para sa kapakanan ng bansa. Dagdag pa niya, ang Pangulo ay nakatuon na panatilihing iisa ang direksyon at may pagkakaisa ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Lalo na may mga tungkulin para sa seguridad, kapayapaan at kaayusan. Nang tanungin pa kung bakit tinanggal si Torre, sinabi ni Cremulya, tayo ay isang bansa, pinamumunuan ng batas, hindi ng tao. Mas mahalaga ang mga institusyon kaysa sa mga taong namumuno dito. Kaya, sa pagkakataong ito, nakita ng Pangulo na mahalagang panatilihin ng PNP at NAPOLCOM ayon sa diwa ng batas kung bakit sila nilikha. Hindi na nga nagbigay ng dagdag pang detalye si Cremulya, pero binanggit niya ang pagtanggi ni Torre na sundin ang utos ng NAPOLCOM na umatras sa kanyang ginawang reshuffling ng mga mataas na opisyal ng PNP. Kabilang na nga ang nasa PNP Command Group. At nito nga lang nakaraang August 6, naglabas ng utos si Torre na ilipat ang 13 opisyal ng PNP, kabilang dito ang pagpapalit ng pwesto ni Nartates na noon ay pangalawang pinakamataas bilang Deputy Chief for Administration at Lieutenant General Bernard Banac bilang Area Police Command Western Mindanao Director. Parehong miyembro ng PMA Tanglaw Diwa Class 1992 sina Nartates at Banac. Bilang tugon nga, naglabas ang NAPOLCOM ng Resolusyon 2025-0531 noong August 14 na nag-aatas kay Torre
na bawiin ang kanyang utos ayon sa NAPOLCOM. Ang paglilipat at pagtatalaga ng mga opisyal mula sa colonel hanggang sa general ng mga presidential appointees ay dapat may kumpirmasyon mula sa Commission and Bank kung saan nakaupo si Remulla bilang DILG Secretary at ex officio Chairman. Hindi umatras si Torre at nakatanggap pa nga siya ng suporta mula sa iba't ibang regional offices ng PNP, mga police units at mga alumni ng PNPA. Noong August 18, sinabi ni Torre na tapos na at naayos na sa loob ng ahensya ang administrative conflict matapos ang pag-uusap nila ng NAPOLCOM. Pero ayon kay Remulla, itinuloy pa rin ni Marcos ang desisyon kahit marami ang humihiling mula sa mga taga-suporta ni Torre sa loob ng PNP na martilin siya sa pwesto. Sabi pa ni Remulla, ito mismo ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito para alisin ang politika sa usapin. Kapag may problema, dapat itong lutasin ayon sa mga patakaran ng institusyon. Sa paglilinaw nga na pahayag ni Remulla, hindi lumabag sa batas si Torre at walang anumang kasong administratibo man o kriminal laban sa kanya. Ito ay simpleng desisyon lang ng presidente na tanggalin siya sa pwesto bilang PNP chief. Sabi niya, ayon kay Remulla, ilang beses na silang nag-usap ni Marcos at ni Torre tungkol sa sitwasyon. Ang usapan namin ay tapat lang, walang tensyon, wala rin atong naging mas malalim pa kaysa sa mga napag-usapan, dagdag niya. Sinabi rin ni Remulla na sa sobrang gusto ng presidente si Torre sa maikling panahon niya bilang PNP chief at kahit noong direktor pa siya ng CIDG, maganda at maayos ang relasyon ni General Torre sa presidente. Pero darating ang punto na kailangan ng presidenteng gumawa ng mahihirap pero tamang desisyon para itulak ang kanyang mga plano, paliwanag ni Remulla. Binanggit rin ni President Marcos si Torre sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang Hulyo, pabirong tinawag siyang bagong sports icon ng bansa matapos manalo sa default sa nakatakdang boxing match laban kay acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Tinanggap ni Torre ang hamon ni Duterte, anak ng dating nakakulong na presidente, sa isang fist fight na inirekomenda niyang gawing charity boxing match para makalikom ng tulong sa mga biktima ng baha at bagyo noong nakaraang buwan. Hindi nga nakadalo dito si Baste Duterte dahil nasa ibang bansa ito, kaya si Torre ang itinuring na panalo. Nakalikom ang charity event ng higit 20 million cash at relief items na ibinigay sa Department of Social Welfare and Development at Philippine Red Cross. Base nga dito sa lumabas na balita galing sa Inquirer.net, wala naman silang ibang nabanggit na mabigat na dahilan kung bakit natanggal itong si General Torre maliban nga lamang sa pagsuway nito sa utos ng NAPOLCOM. Marahil siguro ay bibigyan si General Torre ng isang mas mabigat na posisyon or ibang responsibility sa ating gobyerno. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.